Magpapatuloy ang ating kwento ng hiniling ni Linyan na manatili siya dahil may itatanong pa siya. Tinanong ni Linyan ang gwardya kung alam niya kung nasaan ang instructor na si Lee mula sa panloob na patio, na tila nag-aalala nang marinig niyang binanggit ni Linyan si Instructor Lee. Tinanong si Linyan kung kilala niya si Instructor Lee, at sumagot si Linyan ng oo na si Instructor Lee ang nagdala sa kanila pabalik sa Qinglong Academy mula sa Great War ng 10,000 dynasties. Ipinaliwanag ni Linyan na gusto niyang si Instructor Lee ang maging regular niyang mentor sa inner courtyard. Tinanong ng gwardya si Linyan kung sigurado ba siyang hahayaan niyang maging regular niya si Instructor Lee. Inusisa ni Linyan kung ano ang problema at kung posible na wala na si Instructor Lee sa loob ng looban. Sumagot ang guard na medyo espesyal lang si Instructor Lee. Ipinagpatuloy niya ang pagsasabing may kabuoang 20 instructor sa panloob na patio, at ang bilang ng mga mag-aaral na nasa kamay ng bawat tagapagturo ay naayos, mula sa 100 hanggang iilan. Tinanong ni Linyan kung malaki ang agwat, at ang sagot ng gwardya ay oo, na malaki ang agwat, at si Instructor Lee yung tipong konti lang ang estudyante sa kamay niya. Nagtaka si Suyuro kung bakit at kung ayaw tanggapin ni Instructor Lee ang mga estudyante, sabi ng guard na hindi niya masabi ng sigurado, at baka masyadong mahigpit si Instructor Lee. Idinagdag na maraming mga mag-aaral ang una na pumili ng Instructor Lee, ngunit nagpalit sila ng mga instructor at umalis, at habang lumilipas ang panahon, paunti-unti ang mga tao na nang ahas na hilingin kay Instructor Lee na maging kanilang tagapagturo. Tinanong ni Linyan ng gwardya kung ano ang kalakasan ni Instructor Lee, na ang mga kasalukuyang estudyante ay ang gwardya, at sumagot na hindi ito maganda dahil sa lakas ng ilang estudyante na nasa likod ng mga mag-aaral ng parehong panahon, at hindi pa sila nakakarating sa harapan. Ang pagtatapos niya sa madaling sabi, ito ang sitwasyon, kaya't hiniling niya na muling pag-isipan ito ni Linyan dahil ang huling pagpipilian ay nasa kanyang sariling mga kamay. Nagpasalamat si Linyan sa gwardya sa pagpapalam sa kanya ng impormasyong iyon. Tinanong sila ng gwardya kung nakita na nila ang tuktok ng bundok at binanggit na nasa bundok na iyon si Instructor Lee at mahahanap nila ito kapag nagpunta sila doon. Napatingin si Linyan sa tuktok ng bundok na itinuro ng gwardya. Umalis ang guard patungo sa kabilang direksyon. Tinanong ni Suyuro si Linyan kung ano ang plano niya at kung gusto niyang magpalit ng instructor. Sumagot si Linyan ng hindi at nangako siya kay instructor na siya ang pipiliin niya, at napakaraming tulong ang ibinigay sa kanya ni Instructor Lee, kaya walang paraan para talikuran siya. Sumang-ayon si Suyuro, sinabing naisip din niya. Idinagdag niya na dahil pinili ni Linyan si Instructor Lee, pipiliin din niya ito. Tinanong ni Linyan si Suyuro kung ito ay para sa tunay at exclaimed na ito ay mahusay. Iminungkahi ni Suyuro na linisin nila ang lugar, na manatili muna at umalis upang hanapin ang tagapagturo na si Lee, ngunit iginiit ni Linyan na maghintay si Suyuro dahil hindi nila kailangan na nakatira doon. Tinanong ni Suyuro kung ano ang ibig niyang sabihin at kung saan sila dapat pumunta kung hindi sila nakatira doon. Tinanong ni Linyan si Suyuro kung naaalala pa ba niya na siya ang numero 1 sa Great War ng 10,000 dinastiya. Kinilala ni Suyuro na naalala niya, at inihayag ni Linyan na ang gantimpala na ibinigay sa kanya ng akademya ay isang bundok, na ipinangako na ay lalaan sa kanya kapag siya ay naging isang mag-aaral ng panloob ng akademya. Nagulat si Suyuro nang marinig niya na ito ay isang bundok. Ipinaliwanag ni Linyan na ang mga mapagkukunan ng pagtatanim sa bundok na iyon ay magiging mas mahusay kaysa sa lugar na iyon, at dahil ito ay isang malaking bundok, dapat ding pumunta si Suyuro. Tinanong ni Suyuro kung maaari rin siyang magsanay sa bundok linya ni Linyan, na kumpirma, syempre, sinabi ni Suyuro na hindi kapanipaniwala na ang gantimpala ni Linyan para sa pagiging unang lugar sa Great War ng 10,000 dinastiya ay isang tuktok ng bundok. Binanggit niya na narinig niya na bukod sa mga tagapagturo, ang tanging mga tao na maaaring magkaroon ng mga independenteng taluktok ng bundok ay mga direktang disipulo. Napansin ni Suyuro na si Linyan ay naging isang mag-aaral pa lamang sa loob ng looban, at maraming mga tao ang hindi kumbinsido na sumagot si Linyan na wala siyang pakialam dahil sanay na siya sa target. Sinabi niya na ang lahat ng mali siya ay magiging pagkain lamang para sa kanyang paglaki sa huli, at hinangaan ni Suyuro na siya ay napakalakas na tao. Ipinaliwanag ni Linyan na iyon ang tuktok ng bundok kung nasaan si Instructor Lee, na obserbahan niya na parang may nag-eensayo doon, kaya dapat pumunta sila at tingnan. Isang gusali sa tuktok ng bundok ang naglabas ng isang makapangyarihang aura.
Nagmuni-muni si Instructor Lee sa loob ng building, na wala nang tumigil si Instructor Lee sa pagmumuni-muni at binuksan ang kanyang mga mata. Sinabi ni Instructor Lee na mukhang naroon si Lin Yan, pagkalabas ay tinawag siya ni Lin Yan. Parehong magalang na binati ni Lin Yan at Su Yuru si Instructor Lee. Natawa si Instructor Lee at binanggit na hindi kailangang maging magalang at hindi masama sina Lin Yan at Su Yuru dahil lahat sila ay na-promote na sa mga estudyante ng Inner Academy. Pumayag si Lin Yan at tinanong si Instructor Lee kung matagal na siyang hindi nangako. Idinagdag niya na gusto rin ni Su Yuru na tanungin si Instructor Lee bilang isang mentor, at umaasa si Su Yuru na hindi niya ito pinapansin. Sumagot si Instructor Lee na ayos lang at walang problema. Nagtanong si Lin Yan tungkol sa gantimpala para sa unang pwesto sa dakilang digmaan ng 10,000 dinastiya. Kinumpirma iyon ni Instructor Lee. Siyempre hindi niya nakalimutan at dapat makita ni Lin Yan si Instructor Lee na tumuturo sa isang bundok at ipahiwatig na iyon ang tuktok na gantimpala kay Lin Yan. Bulalas ni Lin Yan nakahanga-hanga ito at nagpasalamat kay Instructor Lee. Natawa si Instructor Lee at nagkomento na ito ay isang reward mula sa akademya at walang kinalaman sa kanya, kaya dapat pumunta si Lin Yan at tingnan. Sinabi ni Lin Yan na pupunta muna sila doon at babalik para bisitahin si Instructor Lee kinabukasan, at hinimok siya ni Instructor Lee na ituloy ito. Ilang sandali pa, pagdating nila sa tuktok, sinabi ni Lin Yan na maraming lugar doon. Iminungkahi na dapat itong itayo sa isang lugar na may pinakamalakas na espiritual na enerhiya upang mas madaling magsanay ang mga tao, at naobserbahan ni Su Yuru na naisip niya na ang espiritual na enerhiya ay pinakamalakas doon, kaya dapat magsanay doon si Lin Yan. Nagtanong si Lin Yan tungkol kay Su Yuru, at sumagot siya na mauuna siya dahil madaling lumapit sa kanya kung may kailangan siya. Sumang-ayon si Lin Yan at iminungkahi na dapat silang pumunta at tingnan kaagad, at kinumpirma ni Su Yuru na makikita niya siya sa susunod na araw, kapag dumating si Lin Yan sa kanyang lugar at napagpasyahan na dapat mayroong 6 na antas na hanay ng pagtitipon ng mga espiritu na nakatago sa bundok na iyon, at ang nakalap na espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay napakayaman, nagsimulang magnilay si Lin Yan at ipinahayag na maghintay na lang sila dahil aakyat siya sa listahan ng Hidden Dragon at sa listahan ng True Dragon sa madaling araw. Sinundan ni Lin Yan at Su Yuru si Instructor Lee, at binanggit niya na dadalhin niya sila sa training square, sa inner courtyard muna. Para makilala ang ilan pang estudyante, ilang sandali pa pagdating nila sa training square Lin Jinim Zhou Deaming at Wan Jiangyi ay nagmumuni-muni, at mabilis na binati ng tatlo si Instructor Lee nang makita siya. Ipinaliwanag niya na ipapakilala niya sina Lin Yan at Su Yuru at na-promote lang sila sa inner courtyard. Si Su Deaming at W. Jenny ay parehong nagulat nang marinig nila ang pangalan ni Lin Yan. Nagkomento si Lin Jinan na siya matagal nang hinahangaan ang pangalan ni Lin Yan. Ibinahagi ni Zhou Deaming na ang balita na nanalo si Lin sa unang lugar sa Great War ng 10,000 dinastiya ay matagal nang kumakalat sa kanila, at idinagdag ni Wan Jiangyi na hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng pagkakataon na makita si Lin Yan para sa kanyang sarili sa araw na iyon. Ipinahayag ni Lin Yan na umaasa siyang mag-ingat ang tatlong nakatatanda sa hinaharap. Malugod na tinanggap ni Jinan si Lin Yan at sinabing kapalaran na sila ay magkaparehas ng apelyido. At dahil nasa ilalim din sila ng patnubay ni Instructor Lee, lahat sila ay magkakapatid, kaya dapat banggitin na lang ni Lin Yan kung mayroon siyang anumang problema. Sumang-ayon silang tatlo na naayos na ito at hindi dapat maging magalang si Lin Yan sa kanila. Sabi ni Instructor Lee na dahil kilala nilang lahat ang isa't isa ay dapat na nilang simulan ang kanilang pakay. Pinayuhan niya na ang prioridad ni Lin Jinan Zhou Deaming at Wan Jiangyi ay itaas ang antas ng kanilang cultivation at sikaping lumabas sa rangkang ng Hidden Dragon at True Dragon rangkang, at ang tatlo sa kanila sumagot ng oo. Itinuro ni Instructor Lee na para kay Lin Yan at Su Yuru, sumali lang sila sa panloob na courtyard para makapunta sila sa mission building at magsagawa muna ng ilang low-level mission para madagdagan ang pagkakataon nilang lumabas para magsanay at makakuha ng mga puntos. At inamin nilang dalawa na naiintindihan nila, pinaalalahanan niya sila na dapat silang pumunta sa kanya kung mayroon silang anumang mga problema at dapat silang magsimula. Mabilis na umalis ang 5 estudyante sa training square at nagpatuloy sa paglalakad makalipas ang ilang sandali. Habang papalapit sila sa mission building, tinanong ni Lin Yan kung mission building na ba iyon. Doon ay kinumpirma ni Su Yuru na oo at dapat tumingin si Lin Yan dahil maraming tao. Sinabi ni Lin Yan na karapat-dapat itong mapunta sa panloob na patio dahil nakikita niya na napakalakas din ng mga estudyanteng iyon.
Tinanong niya si Suyuro kung ano ang listahan para kay Suyuro. Ipinaliwanag na tila ito ay isang leaderboard ng mga tao na nagsasagawa ng mga misyon doon at dapat nilang tingnan ang unang lugar dahil mayroong isang maliit na print na nagpapahiwatig ng 100 nangungunang mga misyon. Nagtanong si Linyan tungkol sa nangungunang misyon, at nilinaw ni Suyuro na ito ang antas ng mga misyon doon na nahahati sa mababa, katamtaman, mataas, at tuktok. Tinanong niya kung ang tao sa listahan ay nakagawa ng 100 nangungunang misyon, at kinumpirma ni Suyuro na ito ang hitsura nito. Sinabi ni Linyan na ito ay kamangha-mangha at ang Tangay Excel ay mukhang pangalan ng isang babae, at si Suyuro ay sumang-ayon, na sinasabi na siya ay marahil ay isa rin sa mga nangungunang figure doon. Iminungkahi ni Suyuro na makukuha lang nila ang mga low-level na misyon sa kabilang panig, kaya dapat pumunta muna sila doon. Pinaalalahanan niya si Linyan na huwag tumingin sa paligid. Dahil kailangan nilang magsimula sa mababang antas ng mga misyon, binati ni Linyan ang instructor at hiniling na gusto nilang kunin ang kanilang antas. Napansin ng instructor na mukhang sariwa ang dalawa at tinanong kung sila ay bago, sumagot si Linyan ng oo at nagsabi na sila sa looban. Napansin ng instructor na hindi nakapagtataka dahil, sa ilang kadahilanan, hindi niya sila nakita sa paligid, ipinaalam niya sa kanila na kung ang isang bagong dating ay gustong makakuha ng isang misyon, kailangan nilang makuha ang scoreboard. Upang makilala ang may-ari, unang nagtanong si Linyan tungkol sa scoreboard habang si Suyuro ay nagtanong tungkol sa scoreboard, na kinikilala ang may-ari, at ipinaliwanag ng instructor na dapat nilang ilagay ang isang patak ng kanilang sariling dugo sa scoreboard at balutin ang dugo, gamit ang kanilang aura at hinayaan itong sumambulat dito. Ipinaalam niya sa kanila na sa ganoong paraan ay automatiko silang mabibilang sa scorecard kapag gumawa sila ng misyon sa hinaharap. Nagpasalamat si Linyan sa instructor sa pagpapalm sa kanya na tinusok niya ang kanyang finger. Gamit ang karayom na ibinigay ng instructor, ibinagsak ni Linyan ang kanyang dugo sa kanyang scoreboard at inilapat ang kanyang aura dito bilang itinuro, ganoon din ang ginawa ni Suyuro, at sumabog ang kanyang scoreboard. Pumutok din ang scoreboard ni Linyan. Binanggit ng instructor na handa na ang quest scoreboard, kaya dapat nilang tingnan ang mga quests na kanilang gagawin. Nakita ni Linyan ang isang misyon, sa aklat, at tinanong niya si Suyuro kung ano ang palagay niya tungkol doon. Tinanong ni Suyuro kung ito ay ang Heavenly Yellow Fruits ng Sea, at sinabi niya na base sa mission description, ang demonic beast na nagbabantay sa Heavenly Yellow Fruit ay may cultivation level ng 2-star o 3-star martial king. Ipinahayag niya na kung ito ay isang 2-star martial arts king, baka ayos lang, ngunit kung ito ay isang 3-star martial arts king, nag-alinlangan siya kung magagawa nila ang misyon na iyon. Sumagot si Linyan na hindi dapat mag-alala si Suyuro at kukunin niya ito, kaya dapat nilang tingnan ito, dahil kung hindi nila kayang talunin, tatakbo na lang sila. Tinanong ni Suyuro si Linyan kung sigurado siya at nabanggit na siya ay may malaking puso. Sumagot si Linyan na sa palagay niya ay palaging maswerte siya at tinanong si Suyuro kung gusto niyang tumaya dito. Pumayag na lang si Suyuro, at pinagtibay na naniniwala siya na pumunta si Linyan sa instructor at sinabing gagawin nila ang misyon na itinuro niya sa libro at ipinahiwatig na iyon ang misyon. Nagbabala ang instructor na ito ay isang napakahirap na misyon, at ngayon lamang sila na-promote sa panloob na patio, kaya't tinanong niya kung sigurado si Linyan na gusto niyang gawin ang misyon na iyon. Kinumpirma ni Linyan na nakatitiyak siyang gagawin niya ang misyon, inamin ng instructor na dahil kailangan itong makuha ni Linyan, irerehistro muna niya ito para sa kanya, ibinigay ni Linyan ang kanyang pangalan, at gayon din si Suyuro. Hiniling ng instructor na kumpirmahin kung siya si Linyan. Tinanong niya kung siya ang Linyan na nanalo sa unang pwesto sa dakilang digmaan ng 10,000 dinastiya, at pinagtibay ni Linyan na siya iyon. Ang instructor ay tumawa at nagkomento na si Linyan ay nasa panlabas na patio lamang ng kalahating taon at na-promote na sa panloob na patio, na talagang mabilis. Sumagot si Linyan na labis ang papuri ng instructor at sinabing hindi ito papuri at talagang magaling si Linyan. Idinagdag niya na hindi katakataka na si Linyan ang kunin ang misyon na iyon. At kung siya iyon, nabanggit niya na ito ay ganap na ayos sa instructor. Iniulat na natapos na niya ang pagpaparehistro kay Linyan at ang limitasyon sa oras para sa misyon ay kalahating buwan, kaya dapat niyang bigyang pansin. Nagpasalamat si Linyan sa instructor para sa kanyang impormasyon at kinilala na isinasapuso nila ito.
Magkasamang naglakbay sina Linyan at Suyuro. Sa pamamagitan ng isang kagubatan, binanggit ni Suyuro na ito ang lugar kung saan tumutubo ang Heavenly Yellow Tree at ang Heavenly Yellow Fruit. Hinanap nila ito. Sinabi ni Linyan na sa napakalaking kagubatan ay mukhang walang bunga ang mga puno. Paliwanag ni Suyuro, na inaangkin na ang makalangit na dilaw na prutas ay bihira at kadalasan ay isang prutas lamang ang nagagawa sa isang grove ng mga puno. Tinanong ni Linyan kung ito ay bihira at nahulaan ni Suyuro yun. Gayunpaman, hindi niya alam ang paraan upang mahanap ito, kaya nahulaan ni Suyuro na maaari lamang nilang hanapin ang mga demonic beast na sapat na mabuti dahil dapat mayroong pinakamakapangyarihang demonic beast na nagbabantay sa Heavenly Yellow Fruit. Sumagot si Linyan na kailangan lang nilang maglaan ng oras para mahanap ito. Naglibot silang dalawa sa kagubatan upang hanapin ang prutas, at biglang umalangaw ang malakas na dagandong sa lugar. Napansin ni Linyan na iyon ay ang dagandong ng isang demonyong halimaw, nag-isip na mula sa boses nito ay maaari nilang mahihinuha na ang antas ng paglilinang nito ay hindi mababa, kaya malamang na ito ang tagapag-alaga ng demonyong hayop na kanilang hinahanap, habang ang ibang mga estudyante ay nakipaglaban sa mga demonyong hayop, ay talagang nagbabantay sa makalangit na dilaw na prutas. Pinanood ni Linyan at Suyuro ang laban mula sa malayo, at itinuro ni Linyan na dapat tumingin si Suyuro dahil naroon ang makalangit na dilaw na prutas. Tinanong ni Suyuro kung nandoon din ang mga lalaking iyon, upang mahanap ang makalangit na dilaw na prutas, at tumugon si Linyan na mayroon lamang isang prutas na iyon, kaya maaari lamang nilang makuha ito. Sa kabilang banda, natalo ng mga estudyante ang demonic beast, at ang isa sa kanila ay tumawa at nanunuya na walang saysay ang pakikibaka dahil ang demonic beast ay mamamatay pa rin sa kanilang mga kamay at makukuha nila ang demonic core. Ang estudyante ay ngumisi at nagyabang na ang demonic core at ang Heavenly Yellow Fruit ay sa kanila na lang sa oras na iyon. Biglang tinambangan ni Suyuro ang isa sa mga estudyante at binatukan ito mula sa likod. Tinanong ng ibang estudyante kung sino ito, habang sinuntok ni Linyan ang ibang estudyante at pinalipad. Pumunta si Linyan para kunin ang Heavenly Yellow Fruit, at humingi siya ng paumanhin at idinagdag na kukunin nila ito, ngunit inatake ng ibang estudyante si Linyan at hiniling na hindi niya ito isipin. Nagbanta siya na kung gusto ni Linyan na nakawin ang kanyang mga gamit, papatayin niya ito sa araw na iyon. Sumagot si Linyan na prutas lang ang kanyang kukunin, kaya kung ayaw niyang masaktan ay umalis na siya, ngunit binastos ng estudyante si Linyan, tinawag siyang bastos at sinabing manahimik na siya. Napansin ni Linyan na ang estudyante ay naglalayo na kitilin ang kanyang buhay. Sa sandaling iyon, ibinaba niya ang kanyang mga braso upang maghanda upang salubungin ang suntok ng estudyante gamit ang kanyang sariling kamao. Iniisip ni Suyuro kung sinusubukan lang ba ni Linyan na dalhin ito sa kanyang katawan at kung okay lang na huwag gumamit ng aura. Nang ang estudyante ay halos nasa level na ng isang 3-star martial king, si Linyan at nagsalubong ang mga kamao ng estudyante, at pinalipad ang estudyante sa lakas ng kamao ni Linyan. Muling iginiit ni Linyan na hindi pa huli ang lahat para umalis ang estudyante. Biglang bumalik ang ibang estudyante at idineklara na si Linyan ay isang mayabang na bata. Ipinagyayabang niya na makikita nila kung paano niya papatayin si Linyan. Si Suyuro ay tinawag niya ang pangalan ni Linyan nang makita niya ang sitwasyon, ay pumasok, ngunit ang ibang estudyante ay lumapit sa kanya, at tinuyan niya na siya ay isang kagandahan at dapat silang maglaro, habang si Linyan ay may kumpiyansa na hinarap ang suntok ng isa pang estudyante. Iniwas niya ang kamao sa estudyante, at nagsalubong ang kamao ng estudyante, napasigaw sa sakit ang estudyante nang napaatras siya ng suntok ni Linyan. Nagmura siya at nagreklamo tungkol sa kanyang braso. Ipinahayag na hindi pa ito tapos. Sinuntok niya ang estudyante, at habang pinalipad niya ito, bumangga siya sa isang puno ng kahoy, at sinira ito. Tinawag ng estudyanteng lumalaban kay Suyuro ang kanyang kuya, at sinamantala niya ang pagkakataong iyon para salakayin si Suyuro, sinuntok ang estudyante at pinalipad din. Tinuya ni Suyuro na kung nag-aalala ang estudyante sa kanyang kuya, pumunta na lang siya sa mundo at makita siya. Inanunsyo niya na tapos na. Napangiti si Linyan kay Suyuro, inamin na ang pinakamakapangyarihan sa kanilang tatlo ay nalutas ng napakadali ni Linyan, at sa totoo lang, medyo nagulat siya, inamin niyang napakalakas na ni Linyan na halos hindi na niya ito makilala.
Inabot ni Lin Yan ang isang bag ng Canon kay Suyuro at inalok na ito ang kanyang bahagi. Tumanggi si Suyuro at sinabing kukunin na lang niya ang Demon Core dahil nalutas ito ng pinakamakapangyarihang tao, at wala siyang magawa. Ngunit inilagay ni Lin Yan ang bag sa kamay ni Suyuro at pinaalalahanan siya na sinabi niya noon na sabay silang lumabas at syempre, dapat silang magbahagi na iyon lang at hindi dapat maging magalang si Suyuro sa kanya. Sumang-ayon si Suyuro at sinabing makikinig siya kay Lin Yan. Binanggit ni Lin Yan na ang sumunod ay ang Heavenly Yellow Fruit. Nauna siyang kumuha ng prutas. Nagkomento si Lin Yan na ang pag-iisip ay nagkakahalaga ng 10,000 puntos, at nabanggit ni Suyuro na may sapat na mga puntos ng kredito. Maaaring ipagpalit ni Lin Yan ang mga ito sa lahat ng uri ng mga bagay na gusto niya mula sa akademya. Sinabi ni Lin Yan na nakuha na ang mga bagay para sa misyon na iyon, kaya oras na para bumalik, at pumayag si Suyuro. Biglang dumating ang isa pang estudyante, at natawa siya habang tinanong sina Lin Yan at Suyuro kung saan nila gustong pumunta. Nakilala ni Suyuro ang estudyante at napabulalas na siya iyon, tanong ni Lin Yan. Kung kilala ni Suyuro ang estudyante at kinumpirma niya na isa rin ito sa mga estudyanteng nagbigay ng problema sa kanya, iginiit ng estudyante na gusto lang niyang makilala si Suyuro dahil maganda ang mukha nito at nagtanong kung paano niya ito matatawagan at manggugulo. Nagbabala si Lin Yan na ayaw makilala ng mga tao ang mag-aaral, kaya payuhan niya itong maging mas interesante. Hinamon ng estudyante si Lin Yan, tinanong kung gusto niyang malaman niya ang isang bagay na kawili-wili, at habang ipinagpatuloy niya iyon, ipinahayag niya na ang taong dapat makaalam ng isang bagay na interesante ay si Lin Yan, tanong niya kung kilala ni Lin Yan kung sino siya. Tinanong ni Xiao si Lin Yan kung kilala niya kung sino siya at sinabi niya na siya si Zhao mula sa panloob na patio ng Qinglong Academy. Sandaling natahimik sina Suyuro at Lin Yan. Tinanong si Suyuro kung narinig niya ang tungkol kay Xiao, at sumagot si Suyuro na hindi niya alam. Sinabi ni Xiao na sinabi pa ni Lin Yan at Suyuro na hindi nila kilala ang mga sikat na tao at tinanong kung sinasadya nila ito. Ipinahayag niya na ang isang one-star martial king ay nang ahas na maging mayabang sa kanyang harapan kaya dapat magmukhang si Lin Yan ay hahayaan siyang mamatay sa araw na iyon dahil walang pakialam sa laban. Sa labas pa rin ng akademya, nagbabala si Suyuro na dapat mag-ingat si Lin Yan dahil si Xiao ay may kakayahan bilang isang 3-star martial king, ngunit tumugon si Lin Yan na hindi kailangang mag-alala. Hiniling ni Lin Yan na umalis si Xiao. Nagbanta si Xiao na hayaan muna siya ni Lin Yan na bigyan siya ng bibig para magkaroon siya ng mahabang alaala na inihanda ni Lin Yan. Para umatake gamit ang kanyang palad, tinangka ni Xiao na sunggaban si Lin Yan, ngunit naalarma siya nang matamaan siya. Nag-iwan ng marka ang kamay ni Lin Yan sa braso ni Xiao, at nagtaka si Xiao kung bakit malakas si Lin Yan. Inatake ni Lin Yan ang kanyang kamao, at hinimok niya na magpatuloy sila. Hinarang ni Xiao ang kamao ni Lin Yan gamit ang kanyang braso, naghagis siya ng bola ng aura kay Lin Yan at nagutos na kumain siya. Sinuntok ni Lin Yan ang bola ni aura, at nagkalat ito. Ang impact ay nagbunga ng malakas na bugzo ng hangin, at naitulak si Xiao. Sa likod, lumundag ang mga paa ni Lin Yan sa lupa habang napaatras din siya. Napabulala si Xiao na imposible dahil mayroon siyang kakayahan ng isang 3-star martial king, at si Lin Yan ay malinaw na may isang bituin lamang. Natawa si Lin Yan at naghamon na magpunta ulit sila. Inihanda ni Xiao ang sarili habang si Lin Yan ay sumusugod sa kanya, bulong niya na hindi siya makapaniwala na hindi niya kayang harapin si Lin Yan. Inilabas niya ang kanyang makapangyarihang aura na naging isang tigre. Si Lin Yan ay sumugod upang salakayin si Lin Yan gamit ang kanyang malakas na aura. Naghatid si Lin Yan ng maraming suntok sa tigre, at nagsimula itong gumuho. Nagbuntong hininga si Xiao na kung alam niya ng mas maaga ay nagdala pa siya ng ilang tao. Deklara ni Lin Yan na ngayon niya lang nabasag ang tigre ni Xiao. Napalipad si Xiao nang tamaan siya ng suntok ni Lin Yan. Sigaw niya na nagawa siyang asar ni Lin Yan. Sumumpa si Xiao na kung hindi niya tuturuan ng leksyon si Lin Yan noong araw na iyon, hindi magiging apelyido niya. Nagpatawag si Xiao ng espada. Natarante si Lin Yan. Sinabi niya na misla ng espada at parang espadang ginamit ng babae. Nagkomento si Lin Yan na hindi niya inaasahan na si Xiao ay may isang bagay na kasing ganda ng isang mababang antas ng langit na espiritual na kayamanan sa kanyang mga kamay. Tinanong ni Xiao si Lin Yan kung nakita na niya ito noon at sinabing gusto niyang buksan ang kanyang mga mata sa araw na iyon.
Napansin ni Linyan na ang espiritual na kayamanan ay mas angkop na gamitin ni Suyuro, kaya dapat lang niyang kunin ito. Natarante si Suyuro nang tumingin si Linyan sa kanya. Ipinahayag ni Xiao na walang saysay na tumingin sa iba dahil walang makakatulong kay Linyan sa sandaling ipahayag niya na ito ang unang pagkakataon na kinuha niya ang espiritual na kayamanan na Rainbow Sword at itinapon ito. Kaya ipapakita niya kay Linyan kung gaano ito kalakas. Itinaas ni Xiao ang espada, tinawag ni Suyuro si Linyan, at binalaan siya na mag-ingat. At sumagot si Linyan na hindi siya dapat mag-alala dahil hindi siya kayang saktan ni Xiao. Tinanong ni Xiao si Linyan kung nagsasalita pa ba siya ng walang kaparirikan sa oras na iyon. Sumagot si Linyan na hahayaan din niyang makita ni Xiao ang kanyang heavenly level, mababang antas na espiritual na kayamanan, at dapat nilang makita kung sino ang mas makapangyarihan sa pagitan nila. Ipinatawag niya ang kanyang Black Void na si Bat, na si Linyan ay talagang may antas ng langit, mababang uri ng espiritual na kayamanan. Sina Linyan at Xiao ay nagsalubong sa isa't isa habang hawak ang kanilang sariling espiritual na kayamanan. Ibinato ni Xiao ang kanyang Rainbow Sword kay Linyan at naglabas ng malakas na aura, iniwagayway ang kanyang walang laman na maitim na si Bat. Nagkasagupaan ang kanilang makapangyarihang aura, lumikha ito ng malakas na bugzo ng hangin na nakaapekto kay Suyuro. Nagsagawa si Linyan ng maraming pag-atake. Naalarma si Xiao nang makita ang ginawa ni Linyan. Sumibak si Linyan na ang aura ni Xiao, ang walang laman na Dark Spear, ay tumama sa Rainbow Sword, at sumigaw si Linyan na dapat tumingin si Xiao. Napaiyak si Xiao sa sakit. Habang inalis ni Linyan ang Rainbow Sword mula sa kanyang kamay, mabilis na sumugod si Linyan at hinawakan ang Rainbow Sword. Sa pagtingin sa kanyang duguan na kamay, isinumpo ni Xiao na si Linyan ay isang hanggal. Hiniling ni Xiao na ibalik ni Linyan ang kanyang espiritual na kayamanan, sinubukang bawiin ito mula kay Linyan, ngunit tinusok ng bahaghari na espada ang kanyang kamay, at napasigaw siya sa sakit. Sinipa ni Linyan si Xiao, pinalipad si Xiao, at bumagsak si Xiao sa lupa. Tumayo si Xiao mula sa butas na ginawa ng kanyang pagbagsak sa lupa, at ipinahayag niya na si Linyan ay isang bastard. Hiniling niya na ibalik ni Linyan sa kanya ang espadang bahaghari at kalimutan ang mga pangyayari sa araw na iyon. Kung hindi, kapag bumalik siya sa akademya, ipaalam niya sa kanya ang mga kahihinatnan ng pagkakasala kay Linyan. Tumawa at tumugon na siya ay orihinal na nagplano na palayain si Xiao, ngunit dahil iginiit niya na maaari rin siyang maging isang mas masamang tao para sa sandaling tinanong ni Xiao si Linyan kung ano ang kanyang gagawin, sumagot si Linyan na wala siyang ginagawa, at naghahanda lang na kunin ang cannon bag na dala ni Xiao. Tinanong ni Xiao si Linyan kung ano ang ibig niyang sabihin at kung sinabi niya na ibibigay niya ito sa kanya. Habang nilinaw ni Linyan na kakasabi lang niya kay Xiao at hindi humingi ng kanyang opinyon, nagtanong muli si Xiao tungkol sa kanyang ginagawa at binalaan siya na huwag lumapit. Hinablot pa rin ni Linyan ang cannon bag ni Xiao. Sa kabila ng kanyang mga protesta, binyantaan niya si Xiao gamit ang Rainbow Sword. Nangako si Xiao na maghintay na lang si Linyan dahil, pagbalik niya sa akademya, pupunta siya sa yugto ng buhay at kamatayan at papatayin siya. Sinabi ni Linyan na hindi siya matalo ni Xiao sa ngayon, at hindi rin niya ito matatalo sa hinaharap dahil wala siyang pagkakataong malampasan siya. Pinuntahan niya si Suyuro at binanggit na dapat silang pumunta, at pumayag si Suyuro. Nang umalis sina Linyan at Suyuro, tinawag ni Xiao si Linyan at sumigaw na papatayin niya ito. Naririnig pa rin ni Suyuro at Linyan si Xiao na sumisigaw na papatayin niya si Linyan sa kanilang pag-alis. Pagkalipas ng ilang sandali, tinanong ni Linyan si Suyuro kung tama ba niyang naalala na wala siyang langit na mababang uri ng espiritual na kayamanan, at kinumpirma ni Suyuro na ipinaalam sa kanya ni Linyan na ang Rainbow Sword ay para sa kanya, at nagtaka si Suyuro kung sino ito, maaaring kapag ito ay ganap na nakasalalay sa kanya upang harapin. Ipinaliwanag na hindi man lang siya nag-ambag, kaya walang paraan para kumuha siya ng isang bagay na napakahalaga. Sinabi ni Linyan na hindi ito ang pamamahagi ng mga resulta ng kooperasyon at ito ay kanyang regalo sa kanya, kaya dapat kunin na lang niya. Nag-alinlangan si Suyuro tungkol sa pagiging regalo nito. Pinaalalahanan ni Linyan si Suyuro na sila na ang pinuno at deputy leader ng mga lalaking Yen, kaya kailangan muna niyang palakasin ang sarili bago siya magpatuloy. Upang mabuo ito, hinimok niya si Suyuro na kunin ito ng mabilis. Nagpasalamat si Suyuro kay Linyan.
Tinanong si Suyuro kung bakit siya magalang sa kanya, iminungkahi niya na bumalik sila sa akademya at magsagawa ng mga gawain, at pumayag si Suyuro. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating sina Lin Yan at Suyuro sa gusali ng misyon, at nagtanong ang instructor kung babalik sila mula sa pagkumpleto ng kanilang misyon. Kinumpirma nilang dalawa na hiniling ni Lin Yan sa instructor na suriin kung ito ay ang Heavenly Yellow. Nagkomento ang instructor na hindi niya inaasahan na matatapos nila ang gawain ng ganoon kabilis. Ipinaliwanag ni Lin Yan na higit sa lahat ay maswerte sila na ang demonic beast na nagbabantay sa Heavenly Yellow Fruit ay isang 2-star Martial King lamang, kaya nagtulungan silang dalawa para makuha ito. Nginitian niya si Suyuro, at humajijek si Suyuro. Inamin ng instructor na hindi ito nakakagulat, ngunit sa anumang kaso, natapos na ang kanilang misyon. Inutusan niya silang pumunta at kunin ang kanilang mga marka, sinabi na ipapamahagi niya ang mga puntos kina Lin Yan at Suyuro, binanggit niya na ang gawain ay may 10,000 puntos, at tinanong niya kung paano nila gustong ipamahagi ang mga ito, kung dapat itong hatiin ng pantay o batay sa proporsyon ng contract na kontribusyon. Iginiit ni Lin Yan na dapat itong hatiin ng pantay-pantay. Sumang-ayon ang instructor at sinabi na ito ay magiging 5,000 puntos bawat tao. Sinubukan ni Suyuro na harapin si Lin Yan, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Lin Yan. Inihayag ng instructor na tapos na ang pamamahagi, nang umalis sila sa gusali ng misyon. Tinanong ni Suyuro kung ano ang susunod nilang gagawin, at sinabi ni Lin Yan na maaaring kailanganin muna niyang magsanay ng ilang pagsasanay. Ipinahayag ni Lin Yan na pagkatapos ng karanasang iyon nadama niya na ang pagkakataon para sa isang pambihirang tagumpay ay dumating na, at tinanong ni Suyuro kung malapit na siyang masira muli. Kinumpirma ni Lin Yan na oo at titingnan niya kung makakalusot siya sa 2-star Martial King stage sa oras na iyon. Binanggit ni Suyuro na mas tumataas ang lakas ni Lin Yan pagkatapos ng kanyang tagumpay sa oras na iyon, at iginiit ni Lin Yan na kailangan niyang makalusot ng maayos, at tumugon si Suyuro na walang problema at tiyak na magagawa niya ito. Ilang sandali pa ay bumalik na si Lin Yan. Sa kanyang tirahan, tumingin si Lin Yan sa likod ng cannon bag ni Xiao at sinabi na sa kabila ng mababang antas ng cultivation ni Xiao, siya ay talagang napakayaman. Biglang hinayla ni Lin Yan ang isang bagay, at tinanong niya kung ano iyon. Tinanong ni Lin Yan kung ito ay isang hindi kumpletong mapa ng kayamanan, sinabi niya na talagang kawili-wili ito, at nagtataka siya kung ano ang nakatago sa loob, ngunit binanggit ni Lin Yan na mukhang isang quarter pa lang, kaya malamang na hindi ganoon kadali ang pagsasama-sama ng lahat. Sinabi niya na dapat niya itong kalimutan at ito ay nakasalalay sa kapalaran sa hinaharap. Ipinahayag ni Lin Yan na ang kanyang pangunahing prioridad sa sandaling ito ay ang makapasok sa paglilinang. Lumipas ang oras, at naroon pa rin si Lin Yan sa kanyang tirahan. Binuksan ni Lin Yan ang kanyang mga mata, nagmuni-muni, at inipon ang kanyang aura sa kanyang kaibuturan. Inihayag ni Lin Yan na sa wakas ay nakalusot siya sa 2-star Martial Arts King, at bigla niyang binanggit na may darating, ito ay si Suyuro, at tinanong niya kung nakagawa na siya ng tagumpay. Sumagot si Lin Yan ng oo, at nakagawa lang siya ng tagumpay nang dumating si Suyuro. At habang binanggit ni Suyuro na nararamdaman niya ang hininga ni Lin Yan mula sa labas, binati niya si Lin Yan. Ngunit ipinaliwanag ni Suyuro na noong panahong nagsasanay si Lin Yan sa pag-iisa, ilang balita tungkol na kumalat siya. Tinanong ni Lin Yan kung ano ang balita tungkol sa kanya, sinabi ni Suyu na si Xiao yun mula sa huling pagkakataon, at tila espesyal na iniimbestigahan niya si Lin Yan. Binanggit niya na alam ni Xiao na si Lin Yan ang freshman na unang nagrerango sa 10,000 war, at idineklara niya saan man na si Lin Yan ay mayabang matapos makuha ang unang pwesto. At nakipagsabuatan din siya ng pribado kasama ang kanyang instructor, na iginiit na ang bundok na kanyang tinatahak ay nakuha din sa pamamagitan ng mga informal na channel. Sinabi ni Lin Yan na hindi mahalaga dahil siya ay tuwid at hindi natatakot sa mga anino dahil lahat ng nakuha niya ay nagmula sa mga formal na channel, at binanggit ni Suyuro na ang pagkakaroon ng sinabi iyon, ang mga salita ni Xiao ay talagang pumukaw, at maraming masamang kalooban ipinaliwanag niya na kahit papano ay selos iyon kay Lin Yan, kaya kailangan niyang mag-ingat. Sinabi ni Suyuro na binanggit pa ni Xiao na lalabanan niya si Lin Yan hanggang kamatayan sa entablado ng buhay at kamatayan at si Lin Yan ay duwag kung hindi niya sasagutin ang digmaan. Sinabi ni Lin Yan na walang paraan na hindi siya makatugon dahil dumating
Sila sa puntong iyon, ipinahayag ni Suyuro na sa palagay niya ay mas mabuti kung hindi mahuhulog si Lin Yan sa mga agresibong taktika ni Xiao at magdulot ng mas kaunting gulo. Nabanggit ni Lin Yan na hindi mahalaga kung anong uri ng nakakapukaw na paraan ang ginagamit ni Xiao dahil iniisip lang niya na ito ay isang magandang deal. Ipinaliwanag niya na dahil si Xiao ang nagkusa na hamunin siya sa yugto ng buhay at kamatayan, kailangan niyang maging isang bagay. Tinanong ni Suyuro kung ano ang gusto niyang taya kay Xiao at si Lin Yan ay sumagot na gusto niyang tumaya ng 100,000 puntos kay Xiao. Nagkomento na masyadong malaki ang taya na iyon, at tinanong niya kung mayroon siyang 100,000. Sumagot si Lin Yan ng hindi, at tinanong ni Suyuro kung ano ang kanyang pastahan. Nilinaw ni Lin Yan na nandoon si Xiao para hamunin siya, kaya siya muna ang magtakda ng mga kondisyon, at si Xiao na ang baalang sumama o hindi. At kung siya ay may taya o wala, ito ay wala sa pakay ni Xiao. Natawa si Suyuro nang marinig ang binanggit ni Lin Yan, sinabi niya na dahil handa si Lin Yan na tanggapin ang hamon, ikakalat niya ang kanyang mga tuntunin upang makita kung pumayag si Xiao o hindi. Hiniling ni Lin Yan na pumunta si Su at tulungan siyang i-promote ito, makalipas ang ilang sandali sa courtyard ni Xiao. Sinabi niya na talagang tinanggap ni Lin Yan ang hamon, ngunit gumawa siya ng kondisyon. At ipinahayag ni Xiao na nais ni Lin Yan na tumaya ng 100,000 puntos sa kanya bago siya pumayag na makipagkumpetensya sa yugto ng buhay at kamatayan kasama ang kanyang mga kasama. Nagulat sila nang marinig nila ang tungkol sa pusta, at sinabi nila na si Lin Yan ay may napakalaking bibig at nagtanong kung naisip ni Lin Yan na siya ay mananalo. Sinabi ni Xiao na ang kanyang cultivation level ay lumampas na sa isang 4-star martial arts king habang si Lin Yan ay may 1-star cultivation level lang. Kaya tiyak na hindi siya katapat para sa kanya, ngunit binanggit ni Xiao na ang pusta ay masyadong malaki, at lahat ng kanyang naunang punto ay ipinagpalit sa espiritual na mga kayamanan, kaya siya ay dumating upang talakayin ito sa kanyang mga kasama, at tinanong niya kung maaari nilang bigyan siya ng ilang mga puntos. Pinagtibay ni Xiao na kailangan niyang lumaban sa yugtong iyon ng buhay at kamatayan, at kailangan niyang manalo. At ang sagot ng kanyang mga kasama ay walang problema at tiyak na tutulungan siya dahil si Lin Yan pa lang ang unang pumasok sa paaralan, kaya naisip niyang siya ang napakalakas, ngunit ang puwang sa paglilinang ay naroon. Tiniyak ng kasama ni Xiao na tutulungan nila siyang patayin si Lin Yan, sinabi nila na ipinahiram nila ang kanilang mga puntos kay Xiao, kaya dapat niyang patayin si Lin Yan. Iminungkahi ni Xiao na maghintay na lang sila at manood ng palabas. Ilang saglit pa, nasa yugto na ng buhay at kamatayan si Xiao, at nagtanong ang mga bystanders kung talagang sinagot ni Lin Yan ang tawag at bakit hindi siya dumating. Ngunit ang isa sa mga nakabantay ay nag-isip kung si Lin Yan ay natakot at tumakas, ngunit ang isa sa kanila ay nagpilit na tumingin sila dahil nandoon si Lin Yan. Nabanggit nila na dumating din si Suyuro, at talagang naglakas loob si Lin Yan na sumama. Kinumpirma ni Xiao na nandoon talaga si Lin Yan at isang bagay ang dapat nilang alisin sa daan. Sinabi niya na ang akademya ay walang pakialam kung may mga namatay o nasugatan sa tunggalian na iyon sa yugto ng buhay at kamatayan. Nagpasalamat si Lin Yan sa pagpapalam sa kanya, at idinagdag niya na kapag namatay si Xiao sa entablado, hindi na niya kailangang mag-abala pang magpaliwanag sa mga instructor. Nagbabala si Xiao na kung patuloy na magsalita si Lin Yan ng mahigpit, gagawin niya itong malungkot na mamatay. Tinanong muna ni Lin Yan kung nakakolekta siya ng 100,000 puntos dahil kung hindi, hindi niya dapat sayangin ang kanyang oras. Tiniyak ni Xiao na siyempre nakolekta niya ang lahat, at nang magtanong siya tungkol sa kanyang taya, sumagot si Lin Yan na wala siya. Nagulat si Xiao sa binanggit ni Lin Yan. Tinanong ni Xiao kung ano ang ibig niyang sabihin nang sabihin niyang wala siya. At kung hindi niya babanggitan na kukuha siya ng 100,000 puntos para tumaya, ipinaliwanag ni Lin Yan na ang ibig niyang sabihin ay mayroon dapat si Xiao ng 100,000 puntos bago siya pumayag upang makipag-away sa kanya, at nagtanong siya kung kailan niya sinabi na mayroon siyang 100,000 puntos. Nagalit si Xiao. Nagtanong si Lin Yan kung hindi ba siya masaya at kung dapat ba siyang umalis agad. Ipinahayag ni Xiao na dapat tumigil si Lin Yan doon mismo. Naniniwala siya na hindi niya dapat hayaang makatakas si Lin Yan sa araw na iyon, at dapat niya itong patayin sa buong paningin ng lahat. Sinabi ni Xiao na sasang-ayon siya na hindi kailangang tumaya ni Lin Yan, at gusto lang niyang labanan siya hanggang kamatayan sa araw na iyon. Binanggit ni Lin Yan na dahil nagpumilit si Xiao, papayag siyang makipagkompetensya sa kanya.
Nagtanong ang isang instructor kung nagpasya silang magkaroon ng kompetisyon, sinabi niya na siya ang referee sa entablado ng buhay at kamatayan, at kung nagawa na nila ang kanilang desisyon, dapat nilang lagdaan at isangko ang kanilang lagda sa kontrata ng buhay at kamatayan. Inihayag ng referee na sa labanang iyon ay magkakaroon ng mga casualty sa kanilang sariling peligro. Ipinahayag ni Xiao na gusto niyang pirmahan si Lin Yan, at idineklara ng referee na nabuo na ang life and death agreement. Sinabi niya na ipahayag niya na ang labanan ng buhay at kamatayan sa pagitan ni Xiao at Lin Yan ay opisyal na nagsimula. Naghiyawan ang audience, at sinabi nilang dapat patayin ni Xiao ang mayabang na bata. Ipinahayag ni Xiao na dapat magdusa si Lin Yan hanggang kamatayan, sinugod kay Lin Yan. Tumayo si Lin Yan sa pwesto habang si Xiao ay sumugod sa kanya. Inilabas niya ang kanyang makapangyarihang aura. Nagulat nang makita ang ginawa ni Lin Yan, nagtanong ang mga manunood kung isa na bang 2-star martial king si Lin Yan at sinabing napakabilis nito dahil hindi pa nagtagal mula nang makapasok siya sa Qinglong Academy. Naniniwala si Xiao na itinago talaga ni Lin Yan ang lakas niya para akitin siya, pero hindi bale dahil 2 stars lang si Lin Yan kaya magkalayo pa rin sila. Sa mga tuntunin ng lakas, ginawa ni Lin Yan ang kanyang aura sa maraming palakol at itinuro ang mga ito patungo kay Xiao, ngunit madaling nabasag ni Xiao ang pag-atake ni Lin Yan. Inilabas ni Lin Yan ang kanyang aura na naging mga kristal ng yelo. Tinawag ni Xiao si Lin Yan na Hangul, naniwala siya na hindi siya dapat maging pabaya kay Lin Yan. Biglang nagkaroon ng malaking espada si Xiao gamit ang kanyang aura. Ginamit niya ang sword slashing attack para harangan ang mga ice crystal ni Lin Yan. Nabasag lahat ang mga ice crystal, nagtanong kung may iba pa siyang paraan dahil kung hindi, kailangan niyang sumuko. Tinanong ni Xiao kung naisip niya na wala siyang trump card at sinabi na sinubukan lang niya siya. Kinumpirma ni Lin Yan na iyon nga ang nangyari. Umikot si Lin Yan ng aura sa paligid, at nagsimulang mamuo ang luha sa langit. Ginamit niya ang kanyang kakayahan ng Qinglong Finger. Nagtanong ang mga manunood kung anong martial art ito. Sinabi ng isa sa mga miyembro ng audience na dapat ay natutunan na ni Lin Yan ang pinakamahusay na heaven-level martial arts, at ang isa pa ay nagtanong kung paano nagkaroon ng ganoong kalakas na kasanayan sa martial arts si Lin Yan. Iniisip ni Xiao kung kakayanin niya ang Qinglong Finger ni Lin Yan, ginamit ang pag-atake ng laslas mula sa kanyang higanteng espada upang harangin ang Qinglong Finger ni Lin Yan, ngunit ang kanyang paglaslas na atake ay mabilis na nawala at ang Qinglong Finger ay hindi naharap. Sinabi ni Xiao na hindi ito maganda. Mabilis niyang sinimulan ang paghahanda sa susunod niyang gagawin. Gumamit si Xiao ng isang array bilang isang kalasag upang harangan ang Qinglong Finger. Naisip niya na dapat itong tumigil, ngunit ang mahabang finger ay nagawang tumusok sa kalasag ni Xiao. Mabilis na nabasag ang kalasag ni Xiao. Tinakpan ni Xiao ang kanyang ulo at nag-brace sa kanyang sarili para sa impact. Ang lupa ay nawasak habang ang Qinglong Finger ay tumama kay Xiao at ang Qinglong Finger ay nawala. Nang mawala ang Qinglong Finger at lumiwanag ang arena, makikita si Xiao na nakahiga sa arena, at nagsuri ang referee sa paghinga ni Xiao, at naniniwala siyang namatay si Xiao. Sinabi niya na sa labanang iyon ng buhay at kamatayan, nanalo si Lin Yan at natalo si Xiao. Ang mga audience na nag-cheer para kay Xiao kanina ay nagsimulang mag-cheer para kay Lin Yan, at nagkomento si Suyuro na napakahusay ni Lin Yan. Ibinigay ng referee ang points card kay Lin Yan at nabanggit na iyon ang 100,000 points na napanalunan niya. Nagpasalamat si Lin Yan sa referee. Samantala, iginiit ng isa sa mga kasama ni Xiao na tapos na at ang mga puntos na hiniram ni Xiao sa kanila ay walang kabuluhan, at binanggit ng iba na walang mag-aakalang mawawala si Xiao kay Lin Yan ay nagpahayag na nakuha niya ang 100,000 puntos, kaya dapat silang umalis, at sinabi ni Suyuro na dapat dumating si Lin Yan. Mabilis na umalis ang dalawa sa yugto ng buhay at kamatayan. Sa kabilang banda, naobserbahan ni Instructor Lee na talagang mabilis na bumuti ang lakas ni Lin Yan. Ilang sandali pa ay dumating na sina Lin Yan at Suyuro sa kanilang tirahan. Ipinaliwanag ni Lin Yan na pantay-pantay nilang ibabahagi ang 100,000 puntos na iyon. Hiniling ni Suyuro na kumpirmahin kung hahatiin nila ito ng pantay at idinagdag na wala siyang ginawa. Sinabi ni Lin Yan na ito ay walang kaparirikon dahil tinutulungan siya ni Suyuro na maghatid ng balita noon, at habang tinanong niya ito sa pagsasabing wala siyang ginawa. Ipinahayag niya na dapat niyang kunin ang kanyang points card.
Ipinaliwanag ni Suyuro na ito ay isang maliit na bagay, na ginawa niya ito, sisingilan niya siya ng 20,000 puntos bilang gantimpala sa kanyang pagsusumikap. Makikipagtalo na sana si Lin Yan kay Suyuro, pero binanggit niya na huwag na silang mag-usap dahil naayos na. Iminungkahi ni Suyuro na pumunta sila sa Redemption Building ng Point kinabukasan, at pumayag si Lin Yan na dumating sina Lin Yan at Suyuro sa Redemption Building ng Punto. Sinabi niya na maraming tao doon, at nagtanong kung napakaraming tao ang pumupunta upang makipagpalitan ng mga bagay araw-araw, kung saan tumugon si Suyuro at sinabing ang ilan ay pumupunta upang makipagpalitan at ang ilan ay pumupunta lamang upang makita kung anong mga bagong bagay ang magagamit paminsan-minsan. Tinanong ni Lin Yan kung ang ikalawang palapag ay isang lugar din para sa pagpapalitan ng mga bagay, at kinumpirma ni Suyuro na oo. Ngunit may limitasyon sa mga puntos at ang kanilang kasalukuyang mga punto ay hindi sapat upang pumunta sa ikalawang palapag. Inamin niya na naiintindihan niya at iminungkahi na tingnan muna nila ang unang palapag, dahil maraming magagandang bagay doon. Binanggit ni Lin Yan na ang isang high-grade martial arts skill ay nangangailangan ng 50,000 points para ma-redeem, kaya ang 100,000 points na mayroon siya ay hindi kayang palitan ng malaki. Ipinaliwanag ni Suyuro na wala silang magagawa dahil kailangan pa nilang mag-ipon ng mga puntos ng dahan-dahan, at sa araw na iyon ay nandoon lang sila upang palawakin ang kanilang mga abot-tanaw. Patungo sa paraan nito, biglang sinabi na dapat pumunta si Lin Yan sa kaliwang sulok dahil may mga magagandang bagay doon na dinala si Lin Yan. Nang makilala niya ang boses sa kanyang ulo, tinanong niya ang telepatikong paraan kung ito ba ang GAN at kung siya ay bumalik sa GAN. Nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagsasabi na siya ay bumalik, at sinabi niya na hindi niya iniwan si Lin Yan. Kung siya ay nakumpleto ang pambihirang tagumpay, kinumpirma ni GAN na oo, tapos na ito, at ang pag-unlad ay lampas sa kanyang inaasahan dahil naabot niya ang siyam na bituin na Martial Emperor Realm. Nagulat si Lin Yan nang marinig niya ang sinabi ni GAN, at nagtanong siya kung ganoon kalakas iyon. Pinagtibay ni GAN ang oo at ang epekto ng bulaklak ng kaluluwa ay napakaganda. Samantala, natarante si Suyuro nang mapansin niyang lumayo si Lin Yan. Tinanong niya kung ano ang mali sa kanya, sumagot na wala lang at may naisip lang siya at medyo na-distract. Tinanong ni Suyuro kung ano ang nangyari at nabanggit na mukhang nagulat siya at masaya. Sumagot si Lin Yan na ayos lang, kaya dapat tumingin sila sa unahan. Tinanong kung ito ang lugar kung saan papunta ang magagandang bagay na binanggit niya kay GAN at ipinahiwatig na ito ay nasa ikalawang hanay ang pinakahuli. Hinablot ni Lin Yan ang balumbon at nagtaka, itinuring niya na ito ay isang level 5 formation diagram, at nagtanong siya kung tama siya na hindi niya ito kailangan sa ngayon, ngunit sinabi ni GAN na dapat niya itong kunin, malayo muna, at ipapaliwanag niya ito sa kanya ng detalyado kapag nakabalik na siya. Tinanong niya kung gusto niya ang porma sayo na iyon, at sumagot si Lin Yan ng oo, dahil bigla niyang gustong pag-aralan ang 5th level formation diagram. Binanggit niya na nakita niya si Lin Yan na kinuha ito mula sa ilalim ng isang tumpok ng mga bagay, at habang nagtatanong kung paano niya napili iyon ng napakabilis, sumagot si Lin Yan na nahulaan niya na ito ay kapalaran dahil siya ay interesado na kunin ito, at ito ay maging eksakto kung ano siya. Hinahanap si Suyuro, sinabi niya na maswerte si Lin Yan. Si Lin Yan ay natatawa ng awkward habang inaamin niyang oo. Iminungkahi niya na i-redeem muna iyon dahil nangangailangan ito ng 50,000 at kailangan niyang bumalik at pag-aralan ito ng mabilis. Ilang sandali pa ay bumalik na si Lin Yan sa kanyang tirahan, at kinawayan niya si Suyuro ng palm. Tinanong ni GAN kung sino si Suyuro, at ipinaliwanag ni Lin Yan na siya ay isang taong nakilala niya pagkatapos pumasok sa Kingle Academy, at kasalukuyan silang bumuo ng isang gang na tinatawag na Yinman. Siya ang pinuno, at siya ang pangalawang pinuno. Nagkomento si GAN na buti na lang hindi na nag-iisa si Lin Yan sa trabaho, at maganda ang ginawa niya dahil maganda ang kanyang paningin. Binanggit ni Lin Yan na matagal na niyang hindi narinig ang paraan ng papuri sa kanya ni GAN, kaya talagang na-miss niya ito, at tumugon si GAN na hindi dapat pag-usapan ni Lin Yan ang tungkol sa kalokohang iyon at tingnan lamang ang diagram ng pagbuo. Pumayag siya, at habang nagtatanong siya kung ano ang susunod niyang gagawin, sinabi ni GAN na dapat niyang sunugin ito. Nagulat si Lin Yan nang marinig niya ang tagubilin ni GAN. Sinabi ni Lin Yan na binili niya ang formation diagram na may 50,000 puntos, at hiniling sa kanya ni GAN na sunugin ito, kaya tinanong niya kung niloloko siya nito.
Sinabi ni Gan na dapat tumigil si Lin Yan sa pagsasalita ng walang kaparerekon dahil malalaman niya pagkatapos itong sunugin. Binanggit ni Lin Yan na ang Gan ay dapat maghintay hanggang sa matagpuan niya ang Firestarter. Ngunit iginiit ni Gan na dapat niyang sunugin ito ng itim na Void Flame. Tinanong niya kung kailangan bang gumawa ng ganoong kalaking kaguluhan, at sinabi ni Gan na dapat lang itong sunugin ni Lin Yan kung sasabihin niya sa kanya, at nagtanong siya kung bakit siya nagsasalita ng marami. Pumayag si Lin Yan at nagpahayag na susunugan niya ito. Tinanong niya kung paano hindi masusunog ang scroll hanggang maging abo sa isang iglap kapag ito ay Black Void Flame. Tinanong ni Lin Yan kung ano ang dapat nilang gawin dahil hindi ito masusunog pagkatapos ng lahat, papunta sa paraan ni Gan. Payuhan na hayaan na lang ni Lin Yan na mag-alab dahil dahan daw ang magbabago ang mga bagay makalipas ang ilang oras. Iniulat ni Lin Yan na nagbago ang hugis ng Porma Sion, ang balumbon ay naging isang token sa paraan ni Gan na nagsasaad na napakahusay ng ginawa ni Lin Yan, at sapat na iyon. Sinabi niya na maswerte si Lin Yan dahil ang bagay na iyon ay maaaring magpawalang bisa sa kanyang itim. Nag-evolve ang apoy mula sa listahan ng apoy sa lupa patungo sa listahan ng sunog sa langit. Nagulat si Lin Yan nang marinig niya ang itim na Void Flame na iyon. Maaaring mag-evolve sa paraan ni Gan ay ipinaliwanag na ang item ay tinatawag na Skyfire Card ngunit ito ay napakabihirang kaya dapat itong itago ni Lin Yan, at ipinahayag ni Lin Yan na agad niyang gagamitin ang Skyfire Card na iyon para i-evolve ang kanyang itim na Void Flame, ngunit sinabi ng paraan ni Gan na hindi ito ganoon ka-simple dahil nangangailangan ito ng maraming iba pang materyales. Tinanong ni Lin Yan kung ano ang kailangan nito. Binanggit ni Gan na kailangan ng kahoy ng 10,000 apoy at ang mga bulaklak ng 10,000 apoy. Tinanong ni Lin Yan kung saan niya mahahanap ang mga iyon, at ipinaliwanag ni Gan na sila ay nasa maiinit na lugar at ang kanilang lumalaking kondisyon ay katulad ng mga iyon ng Soul Flow. Sinabi niya na mahirap talagang hanapin ang paraan ni Gan, tinanong kung ano ang susunod niyang mga plano, at ipinahayag ni Lin Yan na dapat siyang magpatuloy sa pag-save ng mga puntos. Sinabi ni Lin Yan na kung gusto niyang makakuha ng mahusay na martial arts at magic treasures, kailangan niyang tapusin ang mga gawain at mag-ipon ng mga puntos. Ipinaliwanag ni Gan na ang paggawa ng mga misyon ay isang magandang bagay dahil ang paglabas upang magkaroon ng karanasan ay makakatulong kay Lin Yan na umunlad ng mas mabilis. Sinabi rin niya na maaari nitong palawakin ang abot tanaw ni Lin Yan at tulungan siyang mahanap ang 10,000 puno ng apoy at 10,000 mga bulaklak ng apoy. Sinabi ni Lin Yan na sa kasalukuyan ay mayroon siyang mas tiyak na layunin, kaya mas inaabangan niya ang paggawa ng mga gawain. Sa susunod na araw na bumalik sina Lin Yan at Suyuro sa Redemption Building ng puntos. Pagpasok nila sa loob, nagtanong si Pang Zhu kung naroon siya para tumanggap ng misyon, at tinanong ni Lin Yan kung maaari niyang tanungin kung sino si Pang Zhu. Nagpakilala si Pang Zhu, at ipinaliwanag niya na nakita niya itong lumaban sa entablado ng buhay at kamatayan noon, at labis niyang hinangaan siya. Tinanong ni Lin Yan kung ano ang gusto niya sa kanya, sabi ni Pang Zhu na gusto niyang tanungin si Lin Yan kung gusto niyang makipagtambol sa kanila para tuparin ang misyon na itinatanong sa kanila ni Lin Yan. Sa pagtutulungan, sinabi ni Pang Zhu na mayroong isang misyon na nangangailangan ng isang pangkat ng 5, kaya't naghintay sila ng isang tao na bumuo ng isang koponan. Sinabi niya na magiging maganda kung handa si Lin Yan na bumuo ng isang koponan dahil kapag natapos nila ang gawaing iyon, ang bawat tao ay makakatanggap ng gantimpala na 100,000 puntos. Sinabi ni Lin Yan na malaki ang 100,000 puntos, at tinanong ni Suyuro kung dapat nilang kunin ito. Tinanong ni Lin Yan kung maaari niyang sabihin sa kanya kung ano ang gawain, partikular si Pang Zhu, ipinaliwanag na ang layunin ay alisin ang isang gang na tinatawag na Crocodile Gang. Nagkatinginan sina Lin Yan at Suyuro. Nang marinig nila ang tungkol sa Crocodile Gang, naalala nila na ang mga Bullet Suzu ay miyembro ng Crocodile Gang. Tinanong ni Pang Zhu kung ano ang problema nilang dalawa at kung may relasyon ba sa kanila ang Crocodile Gang. Binanggit ni Lin Yan na wala lang dahil nagkaroon lang sila ng alitan noon at may hinanakit sila sa gang. Si Pang Zhu ay tinanong kung hindi iyon mahusay at iminungkahi na kunin niya ang pagkakataong iyon upang patayin ang gang kasama nila. Sinabi ni Lin Yan na nakaaway lang sila ng ilan sa kanilang mga kampa noon, at tinanong niya kung ano ang kanilang pangkalahatang antas, na ang pinuno ng Crocodile Gang ay napromote lamang sa antas ng isang 5-star na Martial King, ang 2 deputies ay 4 na bituin na Martial Kings, at ang iba ay hindi dapat katakutan.
Binanggit niya na silang tatlo ay kasalukuyang may cultivation level ng 4-star Marshal King, at iginiit niya na kaya na ni Lin Yan na patayin si Xiao, at tinanong niya kung tama siya na ang lakas ni Lin Yan ay maihahambing sa lakas ng 4 bituin na Marshal King. Sinabi ni Lin Yan na mukhang malaki ang tsansa nilang manalo. Ipinahayag ni Suyuro na sasali sila sa koponan. Nagkomento si Pang Zhou na napakaganda ng pagpunta nila sa misyon. Sinabi ng instructor na ang gawain ay nangangailangan ng bawat isa sa kanila na tumaya ng 20,000 puntos, at ang gawain ay dapat makumplito sa loob ng 3 araw dahil kung hindi nila ito makumplito, ang mga puntos ay hindi maibabalik. Tinanong ni Suyuro kung gusto nilang panatilihin ang pressure sa mga puntos, at sumagot si Lin Yan na walang problema dahil tiyak na magagawa nila ang gawain iyon. Ibinigay ng team ang kanilang points card sa instructor nang umalis sila sa building. Tinanong ni Lin Yan kung saan eksakto ang Crocodile Gang, at ipinaliwanag ni Pang Zhou na mayroong Crocodile City, sa silangan ng madilim na mga bundok ng ilog, at nandoon sila. Nabanggit ni Suyuro na ang Crocodile Gang ay nasa Crocodile City, at ang kanilang mga pangalan ay talagang prangka. Ipinaliwanag ni Pang Zhou na ito ay dahil ang kanilang gang ay hindi masyadong malakas at hindi kayang sakupin ng isang tunay na malaking lungsod, kaya nagtayo sila ng isang maliit na lungsod ng mag-isa. Iminungkahi niya na dapat silang pumunta dahil karamihan sa kanilang oras ay gugugol sa kalsada, at pumayag si Lin Yan. Ilang sandali pa, dumating na ang team sa Crocodile City. Ang tarangkahan ng lungsod ay binabantayan ng husto. Napansin ni Pang Zhou na sa wakas ay dumating na sila at ito ay Crocodile City. Tinanong ni Lin Yan kung paano niya planong magpatuloy, at ipinaliwanag ni Pang Zhou na, sa kanyang palagay, hindi muna sila dapat magpakitang gilas kundi pumunta sa lungsod upang makakuha ng ilang impormasyon at makita kung gaano kalakas ang Crocodile Gang sa ngayon at gumawa ng mga plano. Nang sabihin ni Lin Yan na ayos lang, bigla silang pinigilan ng isang gwardya at sinabing ang bawat tao ay kailangang magbayad ng 100 pure sun pills para makapasok sa Crocodile City. Sinabi ni Pang Zhou na madaling sabihin kaya babayaran nila ito. Habang nagkomento si Lin Yan na ang mga taong iyon ay talagang marunong gumawa ng kayamanan, at sinabi ni Suyuro na sila ay simpleng mga tulisan na humaharang sa kalsada. Sumang-ayon ang bantay, at maaari silang pumasok kapag pumasok sila sa lungsod. Iminungkahi ni Pang Zhou na dapat pumunta para kumuha ng ilang impormasyon, habang nakahanap muna sila ng matutuluyan, pumayag naman at sinabing babalik siya kaagad.